Rene Bueno. Okay. Actually, kon pa to, nung isang araw pa to. So, medyo delayed tayo dito kay attorney. Pero, pwede pa din, mga absat, no? Ito, Vienna of The Hague. Nako po, stranded in The Hague. Nako po. Alright. Sige, punta natin to. Ngayon po, maiksi nating talakayin ang dalawang mainit at importanteng issue na may kinalaman sa mga opisyal natin. Isang incumbent at isang dating opisyal ng ating pamahalaan. Gawin po nating simple at madaling intindihin ang ating pag-uusapan sa episode na to. Yung unang-una ay tungkol po kay Harry Roque at ang issue ng asylum na kanya pong isinumite doon po sa The Hague, Netherlands, sa Europa. Marami akong natanggap na tanong kanina, no, sa private message. Marami po kasing nalilito, nasaan na ba talaga si Harry Roque? Sa Netherlands ba o nasa Austria? Doon sa Vienna. Sa Vienna, Austria. Ang katotohanan, ito po. Nasa Netherlands pa rin si Harry Roque. So, bakit may gulong Netherlands versus Vienna, Austria? So, ang daming lumabas ng mga vlog kanina, no, na sinasabing nasa Austria na nga po si Roque. Si Roque po ay naghahanap ng political asylum. Dahil sa mga kaso niya sa Pilipinas, tulad ng qualified human trafficking, yung sa Pogo, no, na konektado yan sa Pogo. So, si Roque po ay nakapasok sa Europa gamit ang visa na aprobado ng Austria. Kasi yung Austria, yung Netherlands, under yan ng Schengen countries eh. Pag nag-apply ka doon sa Austria, makakapunta ka din sa Netherlands. Vice versa, ganun din yun. Kaso may mga batas po ang European Union eh. May community yan eh, na tinatawag nilang the Dublin Regulation. So, ibig sabihin nito, ang bansang unang nagbigay sa iyo ng visa, iyon ang responsable para asikasuhin ang asylum application mo. Kaya ang Netherlands, kung saan siya nag-apply ng asylum, ay gusto siyang ilipat sa Austria. Yun. So, kaso di ba nabalitaan natin na weeks ago na hindi natuloy ang kanyang paglipat from Netherlands to Austria. So, ayon sa kumpirmadong balita, noong nakaraang buwan, nakasakay na siya sa eroplano patungong Austria pero ipinababa si Harry Roque. Bakit? Ano ang dahilan? Nagpakita siya ng medical certificate na nagsasabing unfit to fly o hindi siya pwedeng bumiyahe dahil sa operasyon niya. So naoperahan pala itong ating dating presidential spokesperson. So ano yung kasalukuyang sitwasyon niya ngayon? Si Harry Roque po ay nananatili sa The Hague, Netherlands hanggang sa maayos ang kanyang biyahe at kalusugan. Tingnan natin yung mga chika, no? Yung tungkol sa rumor na nasa Vienna, Austria na si Harry Roque. Chinek ko din kanina eh, yung sa Reddit. Yung sa Reddit, chismis lang po yun. Hindi po yung kumpirmado. Pero kung kumpirmado, sana ilabas na sa mainstream media. Pero as of now, unconfirmed po yung mga usapin na nasa Austria na po si Harry Roque at tumaati na ng Christmas party doon sa Filipino community. So yan, hindi po yung kumpirmado. Malamang, ang chismis ay nanggaling lang sa balita na nasa Vienna na si Harry Roque. Lumipad na papunta sa Vienna, Austria. Pero wala pong katotohanan yun. As of this time, as of this moment, wala pong confirmation whether Harry Roque has already been officially transferred by the government of Netherlands going to Vienna, Austria. So yung pangalawang usapan natin, no? May hinihain na kasong plunder kay Sara Duterte doon sa ombudsman. Di ba? So ang tanong dito, pwede bang kasuhan si Sara Duterte, no, ng kasong plunder, violation of RA 3019, yung tungkol sa malversation of public funds, bribery, etc. etc. No? Pwede ba siyang kasuhan doon sa Office of the Ombudsman na nag-iimbestiga sa mga katiwalian ng mga opisyal kasi inaakusahan siya na gumastos siya na 612.5 milyong halaga ng confidential funds na di umano'y ginamit at tinago lang niya. Okay? Kasi pag plunder, mga na-discuss ko na to in the past eh. Yung plunder kapag umabot ng 50 million and over yung pondo na ibinibintang na ginastos mo na di mo maipaliwanag,
plunder po yung pasok sa kasong plunder. So, pag isinampa na nga yung kasong plunder sa Office of the Ombudsman. So, ano po yung susunod na mangyayari dito sa kaso ni Sara Duterte? Hindi pa po nagsisimula ang paglilitis, yung trial, no? So, ang humahawak pa lamang ng reklamo ay yung opisina po ng ombudsman, no? Na siyang mag-iimbestiga, bubusisiin yung mga dokumento laban kay Vice President Sara Duterte. Tandaan po natin na yung ombudsman hindi po hukuman yan. Excuse me. So, si ombudsman, hahanapin nila kung mayroong probable cause o yung sapat na basihan para isampa ang kaso sa Sandigan Bayan. Ito yung tinatawag na anti-graft court. Ang tanong dito, ito. Pwede ba siyang kasuhan habang Vice President si Sara Duterte? Ang sagot, naipaliwanag ko na din dati ito. Ang sagot ay oo. Pwede siyang sampahan ng kaso sa Office of the Ombudsman. Bakit? Di ba Vice President yan? Para na din presidente yan eh. Ganito yan. Sa saligang batas, tanging ang presidente, pwede lang tanging ang presidente lamang ang may immunity from suit. Hindi ibig sabihin niyan, hindi siya pwedeng kasuhan habang siya ay nanunungkulan. Ang vice presidente naman ay hindi immune from suit. Maliwanag po yan sa ating saligang batas. Linawin ko the president is the only one who is immune from suit. Si vice president hindi siya immune from suit. Monday has helped us be much more effective. Attorney, hindi sila naniniwala yung mga garapata dyan. Hindi sila naniniwala. So, bagamat pwede siyang imbestigahan ng ombudsman at pwedeng isampa ang kaso sa Sandigan Bayan, yung actual na paglilitis o yung criminal trial ay posibleng isuspinde o ipatigil muna habang siya ay vice-presidente. Ginagawa ito para hindi madaan sa simpleng kaso ang pagtanggal sa isang mataas na opisyal na ang tanging paraan ay sa pamamagitan lamang ng isang impeachment doon sa House of Representatives at yung trial nga ay ginagawa sa Senado. Kaliwanag yan pwede mo sampahan ng kaso. Pag nagkaroon ng probable cause, sampa sa Sandigan Bayan. Diba? Yan lang yan. So sa madaling salita, pwedeng imbestigahan at kasuhan pero suspendido ang trial hanggat si Vice President Duterte ay nanunungkulan. So maliwanag So uulitin ko, si Vice President Sara Duterte ay hindi katulad ni President Bongbong Marcos na mayroong immunity from suit. Tanging si President Bongbong Marcos lamang ang nag-i-enjoy ng immunity from suit pursuant to the provisions of the 1987 Constitution. This privilege is not conferred to the Vice President. Pero pwedeng sampahan ng kaso si Vice Presidente at imbestigahan ng Office of the Ombudsman. Kaya nga't may nagsampa ng reklamo na coming from the civil society group at iba pang grupo na identified sa dating Pangulong si Noynoy Aquino. At yun nga, naisampa na ng formal yung kasong plunder. Pero pag natapos ang investigation at nakita ng ating ombudsman na mayroong reasonable certainty of conviction or probable cause, isasampa nila yan sa hukuman doon sa special court. Kung tawagin natin ay Sandigan Bayan. So, naka-file na. Pero the trial will not proceed. Kasi pwede lang siyang tanggalin by reason or on the ground of impeachment doon sa ating Kongreso. Pag nawala na siya sa opisina ng Office of the Vice President, the case filed with the Sandigan Bayan will now begin, yung trial. Doon na malilif yung suspension of the trial and the trial will now proceed, kapag nawala na sa opisina si Vice President Sara Duterte. Attorney Beno. Salamat, Attorney. Alright, thank you, Attorney. Mga kabsat, so malinaw na malinaw. Nako po, itong si Inday, wala siyang immunity pagdating dyan sa pagkakasuhan na siya. Yun nga lang, mga kabsat, So, ihintayin natin na ma-impeach siya or pag wala na siya sa pwesto. Yan ang kaya takot sila eh. Diba? Kabsat. Mag-ending tayo dito, kabsat, para eksaktong 2 hours tayo. Ending tayo dito sa Guangzhou. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina.
Maikli lang to, Mabsat. Saan na yun?